DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya. Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan. Happy 126 Independence Day, araw ng kalayaan. Abay, kumusta po kayo, ha? Malaya na po ba tayo sa pananakop o may banta? At malaya na ba tayo sa kahirapan? Abay, hindi pa rin. Pero ang Pangulong Marcos kahapon mahabigan sa kanyang talumpati dyan sa Gamu Isabela, dun sa harapan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, abay, nagbigay po ang order ng Pangulong Marcos na paghandaan ang external threat. Ayan. Bagamat wala pong binabanggit na bansa ang ating Commander-in-Chief, abay manang ay alam naman natin yan, ano, ha? The Chinese are coming. Ayan, dati the Yankees are coming. Ngayon naman the Chinese are coming. Sabi ng isang kaibigan nating kongresista, meron ng invasion. Ayan, invasion by tolerance. Bakit invasion by tolerance? Kasi kinukonsinti na ilan natin mga opisyal. Ayan, dati ba o ngayon o same lang? Anyway, mahabigan, marami tayong pag-uusapan ngayon, lalo't nakababahala, ha? Abay, for the first time, ang People's Liberation Army ng China, abay, matapos ang military drill ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, abay, sumunod naman ang mga Chinese. Ang dami, ha? 22 warships ang nandyan sa West Philippine Sea at sa loob pa ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Grabe na ito, ha? Abay, saan tayo magsusumbong nito, ha? 146 na Chinese vessels po ang namataan sa West Philippine Sea. Wow! Saan tayo magsusumbong, manang sa United Nations? Sa United Nations, members ng Security Council, ang China at Russia, magkakampi yan. Pagka binito yung complaint natin, ala na, ganun na lang. Anyway, babalikan natin yan. Unahin nga muna natin ang lamanan dyan, mga kuya, mga misis. Magandang umaga sa ating mga magsasaka. Alam po nyo, mahabigan maraming grupo, lalo sa mga nasa agrikultura, mga magsasaka ang umaangal. Nagreklamo dito sa pagbawas ng
taripa, ayan, buwis ng 15% sa mga imported products, lalo na ang bigas at ilang pang mga agricultural products. Nasa ating linya mahabigan si Senator Amy Marcos. Alam po nyo itong atin ng Pangulo abay tinututulan po ang naging desisyon ng NEDA at ang kanyang ading dahil hindi nga naman sa tingin nila ay hindi maganda ang pagbabawas ng taripa sa bigas, baboy at iba pang agricultural products batay sa executive order ng Pangulong Marcos kamakailan. Senator Amy Marcos, Senadora, ayan ang chairperson ng Committee on Economic Affairs and Committee on Electoral Reforms. Senator Amy, maganda umaga na imbagang bigat at Happy Independence Day. Yes, Kastamet, Apo Deo, talaga naman. Happy birthday sa Pilipinas, 126 years old na tayo. Talaga naman. At eto nga, kahit sinasabing malaya na tayo, hindi pa rin malaya pagkulong ang isipan at kumakalamaan tiyan, aray ko. Ayan. Ito nga yung 15%, mainit ang ulo ng lahat. Paano? Nag-umpisa naman yan, naaalala natin, di ba? Nasa 50%, 40% para ibaba yung presyo. Unang-una doon sa bigas, tapos doon sa baboy. Pero hindi naman bumaba. Doon naman tayo magtataka. Nung binagsak, naging 35%, hindi pa rin bumaba. Andiyan pa rin. Umaabot pa ng 400 noon yung liempo, kung maaalala ninyo. Wow. At yung bigas, tumumbok na ng 34 pesos. Ngayon, babawasan na naman. Sa palagay mo ba, bababa? Parang hindi naman bumababa. Nakakagulat. Parang may kumikita in between. At higit sa lahat, iba na ngayon. Kasi pati yung imported, yung sinasabing 5% broken Thai rice, apakamahal, nasa $620 na. Paano bababayan sa 29 pesos? At ang masama nito, ang epekto nito sa ating mga farmers, Senator Amy, abay kung babaha ang imported na bigas sa ating pamilihan, ano na ang mangyayari sa kanilang produkto? Di baka mamaya mga farmers magtampo niyan, hindi na magtanim ng palay. Tama yun. Parang inuudyokan na natin yung ating mga magsasaka na talagang sukuan na ang bukid. Give up na tayo. Isipin mo, imported na lang lahat. Tayo na yung pinaka-biggest importer sa buong mundo. Tapos, hindi ka ba masisindak? Hindi ba? Pag binabagsak ang taripa, parang emergency measure yan. 6 months to 1 year. Titignan natin kung kakayanin. Baka matapos na yung emergency at hindi na tayo kapos sa bigas. Abay, hanggang 2028. Ako, Polakay. Paano ba yan? 5 years Bakit pa. hanggang 2028? Almost 5 years. Talaga naman, sinukuan na natin ang lahat ng ating magsasaka. Give up na. Abandon your farms. Parang ganun. So, anong mangyayari niya na Senator Amy bilang itong tanong na marami? Ang Senator Amy ba, di ba nakakausap ang kanyang ading, Pangulong Marcos hindi ba nabibigyan ng tamang advice? Kasi masyado na akong kontrabida. pero sa totoo lang, naawa talaga ako sa mga mambubukid natin. At parang linoloko rin tayo ng foreign suppliers. Palibasa, alam nila, nangangailangan tayo. Abay, talaga naman tinataas ang presyo. Ang taas na talaga ng presyo, kahit sabihin mo yung 25% durog. 100% durog pa, mataas pa rin ang presyo. Kaya laban-laban na ngayon para sa local farmers. Sana, kung di mag-i-import ng sangkatutak. So maawa naman tayo at nakakagulat itong napakahaba naman na taripa na emergency kuno. Abay, magdududa ka baka may mahabang kontrata rin sa mga paboritong supplier. Dapat maimbestigan daw, Senadora, bakit ganito at si Manong RC Balisacan apay ng NEDA. Yun na nga. Yun na, karuba ko sa batak. Ano ba nangyari dyan? Sabi ko, Manong RC, kilala naman ninyo ang mga manlalon sa Ilocos. Ay, tama. Naman. Sabi niya, umatras naman siya. Sabi niya, kwan daw,
recommendation pa lang. Sabi ko, kung recommendation, bakit hindi kayo nakipag-usap sa miski sinong seed farm, magsasaka, miller, mga importer? Walang kinausap, walang konsultasyon, hindi man lang kinonsulta sa ating mga tariff board. Wala lang talaga, basta nagbukas sila ng ganyan. Siguro, kinakailangan kausapin pa rin at sana hindi matuloy. Kasi labis naman, nakakasindak naman yung 2028, magdududa ka tuloy. Ayan na. Ano ba itong pinapano na importation na government to government deal ba ito o may private sector na aangkat ng imported na bigas at pababahin sa pamilihan para daw bumaba ang presyo ng bigas, Senator Amy? Kaso sabi nga, di nangyayari. Kaya tanong yun, sino na naman ang mag-i-import niyan? Kung government to government ba talaga? Saan ba dadaan yan? Diyan sa DTI, PITC? Nako, magugulat na naman tayo. Alam natin, parati na lang corruption. May mga scam sa NFA. Pinipilit nila na ibigay yung kapangyarihan mag-import sa NFA. Hindi ba nung Pebrero pa lamang, sinispende na naman ng ombudsman silang lahat? Ayan. Kaya, kinakailangan siguro, alamin natin ng detalye. Ang balita ko, kasi daw naka-recess ang Kongreso, kaya hindi maa-amyenda yung rice tarification, hinahabol yung 29 pesos bago magsona. Ay naku, paano maging 29 pesos yan? Parang unless i-subsidize ng katakot-takot at hindi ko talaga maintindihan ng sistema, kailangan siguro pag-aralan. Naintindihan naman natin kailangan mag-import, aminin natin yon. Pero bakit naman ganito? Naku, papatayin naman natin ang mga mambubukid. Kapag pa na nga, papatayin pa talaga. Ililibing. Ang laki na ibinagsak, 15%. Ayan, oo. Buti wala sa kung katiting lang, ang laki. Ano, ha? Anyway, so... Super laki. So, Senador Amy, super laki. At saka, hindi ba nag-umpisa yan 50, 40, 35, tapos 15 ngayon? Hindi naman bumababa yung presyo sa atin sa pamilihan. Yan ang ganun malungkot. Din pa naman sa tiyendaan, mataas pa rin. Sabi nga, para daw bumaba ang presyo, para kahit paano, umabot man lang malapit sa 20 pesos na pangako ng ading bonget. Kaya nga. Sabi ko, tulungan na lang ng NEDA, sana si Manong RC, kung maaari, wag naman mag-aanunsyo ng ganyan at magpapanik lahat at lahat ng mga magsasaka natin, magse-second planting na tayo, biglang walang gana na magtanim, mas lalo tayo mag-import na lang. Paano, give up na sila, halos nangangalahati. Nandun ako sa Nueva Ecija, nangangalahati lang yung ani dahil sa El Nino. Inaasahan nila na kumita ng konti sa La Nina. Abay, nung nabalita itong 15%, give up na. Ayaw na talaga, sabi nila, wag na. At talagang nagtatanim sa palugi. Okay, Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay naglabas na nga ng executive order alinsunod sa mungkahin ng NEDA na bawasan nga ng 15%. Ano ang tanong, may magagawa pa ba tayo dyan? May executive order na, pwede pa bang bawiin yan, Senator Amy? Sana naman mabawi dahil alam naman natin yung pagpapataw ng buwis, talagang executive function yan, kapangyarihan ng presidente yan, siya talaga ang dapat dyan. Pero alinsunod sa proseso ng konsultasyon sa lahat ng stakeholder, pati ng taripa, may tariff boards tayo, hindi naman pwedeng kusa lamang ng NEDA yan. Bawal yung ganon. So siguro pakiusapan natin at intindihin na hindi talaga ganito ang patakaran. Sumunod naman sila sa proseso. Kawawa naman yung ating mga magsasaka. Kawawa rin, pati importer, nahihirapan, walang makaintindi kung paano ito gagawin. Naka-block ka na ba kay Pangulong Marcos at mukhang wala na kayong communication? Medyo kung minsan nagkakaganon nga, nasasabihan ko naman, pinapaabot ko naman, pero nauunahan tayo ng napakaraming tao, maraming nakapaligid siguro,
naintindihan ko naman yung NEDA kasi kung economist ka, parang automatic yun, di ba? Yung pag binagsak yung taripa, babagsak ang presyo. Kaya lang hindi na nangyayari sa totoong buhay. Parang theory lang yan, sa libro lang siya. Pero alam mo naman, kakaiba ang Pilipinas. May corruption, may kung ano-ano. Tapos, mga loko rin yung supplier natin. Tinataasan din ng mga foreigners kasi nangangailangan tayo. Marami talagang kababalagan dito. Kakaiba talaga. Tapos yung mga biyahero, yung ating traders, mga cartel, nako, kung pumatong naman from farm gate or imported FOB hanggang sa Tiangge, hanggang sa merkado, grabe-grabe, labis-labis naman kumita, ay talagang hindi sumusunod sa libro, sa economic theory baga. Yan ang isa pang problema, Senator. Sino ba ang nagmo-monitor? Naalala ko para may PSC nung araw ng panahon ng dating Apo FM, Price Stabilization Council, mga tipong ganyan. Wala na bang magsasabi sa mga traders? Wala na bang hahabol sa kanila pagka sila naman ay sobrang nagsasamantala? Sinabi mo, kaya nga nagtataka kami at matagal ko nang sinasabi na kailangan magtatag na ng rice sufficiency, rice security na siguro Presidential Commission dahil kinakailangan sama-sama yung DTI kasi sila yung nagsasabi ng suggested retail price. Nakakatawa nga, di ba sa atin, makikita mo sa palengke, andyan yung SRP ng DTI pero sa ilalim yung mga tindera, wala ni isang sumusunod. Wala bang umuhuli niyan? Ano ba naman yan, DTI na yan? Tapos sabi ng DA, hindi daw nila problema yan kasi yung presyo sa palengke, abay DTI na raw yan. So dapat kasama yung DTI, yung DA, pati yung customs. Kasi maraming haka-haka, balibalita na wala na raw smuggler ngayon. Kasi naka-embudo na lahat sa customs. Aray ko, lumala. Abay, kausapin mo si kababayan, Kailian, Apo Bienvenido Rubio. Nako, isa pa yon talaga naman. Kailangan talaga sila lahat. Hindi naman ako nagtuturo rito. Ang maganda, mag-work hand in hand ba? Sabay-sabay. At pagkaisahan. Sa katutak na photo opportunity, raid ng bodega, may nahuli ba? At saka yung media, talagang masigasig. Binibigay yung pangalan, yung address, walang takot. Abay, wala naman, nahuhuli. Ano ba ito? Pero sa pang issue, Senator, medyo mukhang nakababahala at ang Pangulong Marcos, Commander-in-Chief, ay nagbigay na ng warning sa ating Philippine Army sa Isabela kaugnay dito sa external threat. Ano ang tingin po ninyo rito, Senator Amy? Talagang nakababahala na nga ba itong pinangangambahan nating external threat, Senator? Yes, talaga naman, totoo naman. At talagang, kumbaga, nagbago yung ating listahan ng mga external threat. Dati-rati kasi, puro internal threat. Diba? Domestic terrorism, yung mga insurgency, NPA, Mindanao separation, lahat yan ang problema natin. Lahat internal domestic threats. Pero ngayon, dahil sa nangyayari sa dalawang lugar, West Philippine Sea at Taiwan Straits, kinakailangan magbago ang sandatahan lakas sa strategy nila, sa kanilang budget, sa kanyang mga ginagamit, at maganda rin para sa external threat. Yan ang mahirap sa atin kasi magkabila yung tututukan natin. Kaya lang, nakakapraning nga kasi parang naka-war footing na tayo. Wag naman, nakaka-nervous naman. So, bago tayong tanggapin natin na meron tayong bagong larangan ng threat, eto nga, yung external, maliban sa domestic, pero at the same time, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Unang-una, yung ating sandatan lakas, kailangan talagang palakasin natin para sa external, yung mga drones na yan, mga frigate, mga ganyan. Kasi nakita natin na talagang kulang na kulang tayo. Ang angas-angas natin magsalita, wala namang kasangkapan, wala namang baril, kulang ang bala. Nakakatawa tayo, nakakaawa tayo tignan. Abay, kinakailangan, magpalakas muna tayo. Unang-una, yung self-reliant. Wala na tayong defense manufacture. Dati, nung
time ng tatay ko, talagang kayang-kaya natin gumawa ng patrol boat, gumagawa na tayo ng mga missile, may bongbong missile nga nun eh. Tapos kung ano-ano, mini cruiser, gawa na natin. Ngayon, ultimo machine gun ginagawa pa sa Pilipinas dati, na-export natin, abay, bumibili pa tayo sa Korea. So I think palakasin natin ang sarili. At the same time, patulong na tayo sa Amerikano, kaalyado naman natin yan, yung mga drone system nila dyan sa Predator at kung ano-ano, dapat sakop tayo niyan. Kasi long playing pa yung sinasabi ni Secretary Chodoro, matatagalan pa yung Comprehensive Archipelagic Defense. Ang haba pa nun sa pangalan pa lang talagang mahaba pa, long playing pa. Ikalawa, sa palagay ko, makipagkaibigan na tayo sa ASEAN. Yung iba pang claimant, hindi lang naman tayo ang nayayamot sa China. Na marami naman dyan, nakapitbahay natin. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Taiwan, lahat, di ba? Magsama-sama tayo doon sa kanila. Imbes na nati-turn off sila sa atin baka maiwan tayong mag-isa. Kasi sabi nila, huwag daw gagalitin ng China. At tama nga, todo-todo ang kilang kalakaran sa China. Marami pa silang nakukuhang tren, infrastructure at iba pa. Samantalang galit din sila. Magkaisa tayo doon sa Code of Conduct at iba't iba pang mga patrol. Okay. Sa issue ng Pogo, may mga nagmungkay na ipagbawal na po lahat ang Pogo dito dahil nagagamit doon ng mga Chinese na ayan, bukod sa mga scam, baka ito ay part ng external threat na, Senator. Ito nga ang maganda pag-usapan Kasi nga, sinasabi ko, kasi hindi naman ako kontra sana sa Pogo. Sana. Kasi tayo nauna dyan Yung iisipin mo, wala pang pangalan Pogo. Meron na tayo sa Fort Ilocanja, sa Lawag City. Expert na tayo dyan. Dati high roller gamblers yan ang tawag, diba? Tapos darating sila at alam natin. Pero yes, correct. Yung mga yun. Abay, nakita natin ang sistema na pwede naman kapag highly regulated. Ang problema, kaya nananawagan ako na huwag naman ihinto totally, kundi isuspend for the moment lahat. Hintuin muna ngayon. At panawagan ko, nakailang beses na si PAGCOR Chairman Tenco umapir. Marami naman siyang kakilala sa Senado. Hindi naman namin aawayin yan. Matagal na namin tinatawag yan 2022 pa, no, nagkakaroon ng mga raid. Sabi ko, ano ba talaga? Tapos sabi niya, itutuloy daw yung Pogo. Ganun pala Kung itutuloy, ano yung patakaran ngayon na makakasigurado tayo na walang darating na mga criminal syndicate, hindi makikigulo dito, walang gagawin na kababalaghan, hindi na bumalik at hindi umaapil sa Senado. Kaya naisa na natin na pumunta siya friendly at transparent para ipaliwanag kung paano. Kasi ayaw niyang hintuin, ayaw niyang suspendihin, sinabi niya. Pero ang tingin ko, kapag sinuspende, yung sinasabi niya, you will drive the legitimate underground at hindi na raw mamomonitor. Hindi nga Kapag sinuspende yun, magtatakbuhan sa ibang bansa yan. Di mabuti para sa atin. Katulad nung nangyari kay Presidente Duterte, nung hinigpitan, nag-alisan. Di mabuti. Tapos yung lehitimo, isa-isang bumalik. Yun ang gusto kong nating mangyari. Wag na itong mga criminal syndicate. At nabanggit natin yung West Philippine Sea at yung alitan sa China. Palagay ko, isang bagay yung Pogo na nagkakaisa tayo sa China. Pagkat sa China, kontra sila sa lahat ng klaseng gambling. Makakatulong sila na makahuli nitong itong illegal Pogo at saka criminal. Kasi tayo, sa pangalan pa lang ng mga Chinese, nalilito na tayo, pare-parehong pangalan. Makakatulong yung Chinese police, yung Interpol, Hong Kong, lahat yan, mas kabisado nila. Ayan, Senator Amy, isa na lang po. Lumalabas sa mga social media, may litrato kayo ni Mayor Alice Guo, pati ang Pangulo. Kaibigan nyo ba? Supportan nyo ba si Mayor Alice Guo ng Bamban na Tarlac? Actually, pumunta ako sa Bamban. Kasi umiikot ako ng Tarlac. Kasi alam naman natin, ang Bamban, 4th class yata na municipality. Basta maraming mahirap dati. At nakalista siya sa DSWD. As usual, pumunta ako kasi nga ako yung chair dyan sa social justice. Nung dumating ako, nakakatawa nga, sinalubong ako.
ng isang Chinese. Sabi ko, asan yung mayor? Magbibigay pugay lang ako sa mayor bago mag-umpisa yung programa. Ako yung mayor. Sabi ko, hindi, yung totoo, yung Pilipinong mayor. Hindi ko siya kilala eh. Sabi ko, hindi, Pilipinong mayor. Hindi, ako yung mayor. Nakakatawa nga kami. Ayun, na-meet ko siya at nakita ko nga yung pagbabago ng Bamban na talaga nakakasinda at naging Vaticano. Mukha na siyang Rome, Italy. Abay, magugalanta ka talaga at yung mga tao doon, abay tuwan-tuwa sa development ng lugar nila. Pero, eto nga, naimbestigahan at lahat tayo nagugulat kung bakit nga hindi mapaliwanag ang origin, ika nga. Ayan, okay. So, anyway, Senator Amy, marami Pero ngayon, sinisisi yung mga local government. Ay, oo. Ako naman, sa katakot-takot na turuan sa local government at sa pulis na sa palagay ko, siguro may atraso din. Alam mo naman, ang laki-laki ng pera at saka malapit na yung 2025 election. Naku. Alam mo naman, ang katakot-takot na fundraising. Pero sa kabila nun, naging governor ako. Panay ang sulat ko noon sa PAGCOR. Panay ang sulat ko sa immigration. Nagsusulat ako sa DFA at sa PNP. At tinatanong kung bakit ganun yung mga pogo. Bakit may police na security sila mula Ayan. sa sosya, illegal daw. Sabi ng PAGCOR, kompleto daw yung papeles. Ano pang gagawin ng lokal? Talo pa ang mga senador, mga congressman, ang daming bodyguard, ang daming escort, ayan. Sinabi mo! At puros mahahaba ng high class na barilan dala. Nako, hindi yung mga talagang malapaltik na aanim ang bala. Tapos makita mo, ang ini-escortan pala, Chinese. Oo, ano ba yan? Ewan ko, panay ang paliwanag ng sosya noon. Ito yung pangkat ng PNP na nagbibigay ng VIP security. Abay, labis-labis naman. Anyway, mukhang maraming iimbestiga ng Senado, Senator Amy. Anyway, message nyo ngayong Independence Day. Ay, nako, happy birthday sa atin sa Pinas. 126 years old at maligayang araw ng kalayaan, pero hindi pa rin nakakamtan ang buo at kumpletong kalayaan kapag nakakulong pa rin ang isipan at kumakalam ang tiyan. Nako, ipursige natin ang kumpletong kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat. Happy birthday sa atin. Senator Amy Marcos, maraming salamat. Juste Aguina, Naimbang Bigat, Apo Senadora. Thank you. Damdamin Bayan. Yan po mahabigan ang Senator Amy Marcos. Naku, marami palang dapat ipaliwanag at siguro naku, hindi natin natanong nga pala anong istanya nga pala dun sa statement ni Senate President Chis Escudero na itigil daw po muna ang konstruksyon ng bagong Senate building na itinatayo dyan sa BGC dyan sa may Taguig. Damdamin Bayan. Ay, marami tayong issue mga kuya, mga misis. Ayan, pero siyempre, ang una muna yung sikmura, yung laman ng tiyan. Ayan, so, abay kung hindi naman bumaba ang presyo ng mga bilihin, anong dapat gawin ng gobyerno rito? Pero kayo po ba ay nakapag-break na? Abay, nakapag-relax na po ba kayo? Abay, mamaya, sabayan ng break time na malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan. Affordable dahil 24 pesos lang ang suggested retail price. Ang damdaming bayan, kasama na ang break time. Sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP niyan. Ang ginagawa natin, Mr. Fred Jau, Mr. Cesar Lee, mag-RC Cola Mega na. Damdamin Bayan. Oras, standby, let mula sa tapos na ba sa Luneta? Oras ganap na alas 8:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Elaine, balita ko, paborito mong mga bagong co-anchor ng rekta, ha? Ikaw pa rin ang number 1, Laka. Ganun ba yan? Nagseselos na ako niyan, ha? Ayan, totoo ba yan, Elaine? Paano ba naman ang pinakabagong mga host ng DZRS ngayon? Abay, Kiko Pangilinan, may Bam Aquino pa, may Shell Joknor pa, ha? Ayan, yan lang naman, ha? Ang ating mga bagong kasama sa programang Rekta, agenda ng masa,
tuwing araw ng Sabado. Anong oras, Sister L? Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Talagang rekta ba ang triyong ito, ha? Abay, para palang Tito Vic and Joey ang mga ito, ha? Wala lang sugod bahay. Ayan. Rekta. Kiko, Bam at Shell Jokno. Oras, Sister L? It's 8:44. Alamin kung Standby, Leta Narciso mula sa... Asan si Let? Nasa Luneta pa o sa Malacanang na? Mukhang nakabalik Nasa na ng Luneta ba? Malacanang lakay. Nasa Luneta pa ba? Standby, Let. Standby, Raymond at Paas mula sa Kawit, Cavite. Standby, Edniel, nasa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Standby, Edwin Duque mula sa... mga kuyang namin, ha? Nasa iba't ibang monumento ngayon, ha? Meron dyan sa Luneta, meron sa Kawit, meron sa Pinaglabanan Shrine, meron sa monumento. Dapat doon ako sa monumento ngayon. Meron doon sa Barasuin Church. Ayan. Alam po niyo kasi mga kaibigan bakit nakikihalo ang mga mason dyan sa mga Independence Day, ha? Abay, para sa mga hindi po nakikialam, ang Philippine Revolution ay, sabi nga nila, Sister L, ay Masonically planned, Masonically inspired, and Masonically executed. That's why. Yan ang rason po. At mga bayani natin ay mga Freemasons po ang mga yan. Aguinaldo, Rizal, Bonifacio, Graciano Lopez, Apolinario Mabini, ayan, Antonio Luna, ayan. Oras, Sister L. 8:49. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Natin Naglolo ko balakay. Ayan, naalala ko tuloy ang dating Senator Ninoy Aquino, ha? Abay, binago yung last word ng lupang hinirang. Diba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Naging controversial, sabi niya, ang pumatay ng dahil sa'yo. Pero lakay, naalala mo dati yung politiko na hindi alam yung lupang hinirang bayang magiliw daw. Alamin nga natin report mula kay Let. Nasaan ba si Let ngayon? Naiwanan pa ba sa Luneta? Nasa monumento ba ni Kuyang Dr. JR? Miss Let. Let Narciso, please come in. Lakay, Sister L, nakabalik na kami dito sa Malacanang dahil walang signal sa Rizal Park kanina. At pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro at Vinnie Marcos sa pagtataas ng watawat. Sinundan ito ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas at saka inawit ang Bagong Pilipinas hymn. Binigkas rin ang panunumpa sa Bagong Pilipinas. Nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal ang Pangulo, kasama naman sina AFP Chief General Romeo Browner Jr. at National Historical Commission of the Philippines Chairperson Lisa Guerrero. Samantala sa kanyang mensahe kaugnay ng ika-126 na taon ng kasarinlan, sinabi ng Pangulo na makikita ang kalayaan sa pang-araw-araw na pakikibaka ng mga ordinaryong Pilipino na humaharap sa mga hamon sa pamamagitan ng sipag, tapang at lakas. Sa kanyang mensahe sa pagdiriwang ng Independence Day, kinilala ni Pangulong Marcos ang pambihirang katangian ng mga Pilipinong magsasaka, guro at sundalo. Ayon sa Pangulo, nagbago man ang panahon, nananatiling pareho ang ating mga pinagdaraanan na patuloy rin namang nalalampasan. Nariyan niya ang katatagan ng mga magsasaka at mangingisda na nagbibigay ng pagkain, dedikasyon ng mga guro sa paglinang sa future generation at ang katatagan ng mga sundalo para maprotektahan ang teritoryo. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang pagkamakabayan ng bawat Pilipino at ang pagkakaisa na protektahan ang kalayaang ipinasa ng mga ninuno. Lakay? Ayan, so ngayon nakabalik na ang Pangulong Marcos. Merong tinatawag na Van de Honor, Miss Let, di ba? Anong oras yan? Oo, Lakay. Oo, yan ang kanyang susunod na aktibidad. At dyan ay ang mga members ng Diplomatic Corps ay imbitado dyan sa Malacanang. Ayan, chika-chika. Tignan mo kung nandyan yung ambassador ng China. Actually, Lakay, siya yung hinanap namin kanina doon sa Rizal Park. At nandun doon si Ambassador Wang Xilian ng China. Wang Xilian,
Lakay. Ayan, o nga pala, naalala ko lang, bakit tahimik na tahimik yung Philippine Ambassador to China? Sino nga ba pangalan nun? Si Flor Cruz. Ba't di nagsasalit tungkol sa issue ng West Philippine Sea? Oo, mukhang palaging DFA na Lakay ang nagsasalita tungkol sa mga issue dyan. Samantalang itong ambassador ng China dito sa atin, ang tapang-tapang, ang taray-taray. Anong sinasabi? Anong sinasabi? Dapat sinasagot din ambassador natin sa China yan. Oo, mukhang walang ganoon Lakay. Baka naman idinadaan na rin sa DFA yung kanyang mga pahayag. Okay, baka mamaya natatakot siya, baka i-declare siyang persona non grata. Maalisin sa China anyway. Pero alam mo yung ambassador natin sa China, Miss Let, aktivista nung Marcos time ito ha? Sila yung mga Pinoy activist, mga UP activist na pumunta ng China during the Cultural Revolution ni Mao Zedong. Ayan. Anyway, siget abangan natin kung interview si Wang Silian. Ano bang nagpropobok ba sila? Abay, magkakaroon ng military exercise ang China. Bakit doon sila sa gitna ng South China Sea? Bakit dito pa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Oo, kanina sinubukan naming lumapit pero umalis din kaagad si Ambassador. Abay, harangin nyo. Ayan, interviewin nyo. Abay, ang tapang-tapang ambush interview. Ambush ninyo. Ayan, ambush interview nyo si Wang Silian. Ayan. Ayan, aabangan natin kung dadalo rin siya sa Van de Honor Lakay. Alas 10 pa lang ngayong umaga yan dito sa ceremonial hall ng palasyo. Hindi naman masyadong nakita ko ng birthday ni Senator Aimee yan. Akala ko malaking tao parang si Jinping. Maliit lang siya Lakay. Kaya nga, nagulat ko. Maliit lang. Ito pa yung si Wang Silian. Ayan, kung magsalita ang alam mo, laking tao Ayan, taray-taray. Anyway, maraming salamat, Miss Let. Thank you and good morning. Happy Independence Day. Good morning Lakay. Mamayang hapon ay dadalo rin si Pangulo sa parada ng kalayaan dyan naman sa Quirino Grandstand. Yung para kalayaan sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, sa DZRH. Ito si Let Narciso. Mabuhay ang kasarinlan. Damdamin. Ayan, pati dito sa bawal mag-parking dito sa Soto Street dahil may parada rito mamaya. Bawal tayo mag-park. Pero Lakay, actually may nagtatanong, speaking of parade, yan po yung Kalayaan Parade ay sasagawa mamayang alas 4 ng hapon po magsisimula. Alas 4 ba ng hapon yes, yan? Lakay. 12, mayroong float dyan Lakay ng 22 provinces. Yes, so makikita nyo yan dyan mamaya. Parang Aliwan Fiesta ba yan? Parang ganun din Lakay. Parang Metro Manila Film Festival? Nakabase yan Lakay sa mga historical events na mag-identify doon sa mga lugar. Parang hindi ko naririnig sarili ko. Ayan, double check nga ako ng headset ko. Barado lang ang tenga mo, naririnig kita. Hindi Lakay, ito kasing aking maluwag. Maluwag. Palitan mo na yan. Mula sa Luneta, dumako tayo sa Kawit, Cavite. Nandun si RS number 28. Raymond at Pass, please come in. Raymond. Raymond Paas. Ayan. Ayan ang makasaysayang Aguinaldo Shrine. Kumusta yung mga apo ni Kuyang General Emilio Aguinaldo? Lakay, nakapasok na ako dyan sa loob niya. Ang ganda. Hindi ko pa napapasok yan. Ay talaga, Lakay. Nakapasok na ako dyan. Nag-tour kami. Yun lang bahay ni Kuyang JR. Ayan. Yun yung mas gusto ko mapuntahan. Ayan. Ito gusto ko mapuntahan nga pala yan. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Yes, Mayor. Go ahead, go. Yes, Mayor at Elaine, simple ngunit makahulugan yung palatuntunang inihanda para sa pagdiriwang ng ika-126 na pang-anibersaryo ng ating kalayaan dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Sentro nito yung pagtataas ng bandila sa balsonahe ng Aguinaldo Mansion at pananalita ng panahong pandangal na si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Sa kanyang mensahe, hinimok na Revilla ang sambayanan, lalo na ng mga kabataan na huwag kaligtaan ng ipinamalas na katapangan at kabayanihan ng ating mga ninuno. Hindi nawa makalimutan na ang tinatamasa nating kalayaan sa ngayon ay bunga ng dumaloy na dugo ng ating mga bayani. Hinamon ni Revilla ang bawat Pilipino na lalo pang pag-alabi ng pagmamahal sa bayan, lalo na ngayong may nagbabantang dayuhan sa ating suwerenya. Hindi ito tinukoy ang bansa, ngunit malinaw na ito ay pasaring
sa bansang China. Narito ang bahagi ng mensahe ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang dugong dumaloy upang makamit ang mga mithiin at pangarap ng bayang hindi na muli magpapabihag. Lalo na at sariwa pa ang ating gunita, ang tila muling panunubog sa ating soberanya. Higit na kailangang magningas ang kabayanihang handang salagin ang anumang sibat na banta sa ating kasarinlan. Sa ating pinagkaisang tinig at pagpupunyagi, hindi na muling makakapaghari-harian ang sinumang dayuhang nagnanasang lapastanganin at pagsamantalahan ang ating bayan. Bahagi Mayor at Elaine ang pananalita ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Pagkatapos una nito ay isang civic parade ang isinagawa dito sa harapan ng Aguinaldo Shrine. Nakadalo dito, nakita ko Mayor yung mga miyembro ng Grand Lodge of the Philippines, ang ibang mga lodge Freemasons ng Cavite, yung mga Freemasons sa iba-ibang mga lodge dito sa lalawigan ng Cavite. At ngayon, pagkatapos ng palatuntunan ay meron silang inihandang sariling program doon sa mausoleo ni General Emilio Aguinaldo dito sa likod ng Aguinaldo Shrine. Dito rin ay merong cultural presentation kanina ng bayan ng San Emilio, Ilocos Sur, dahil sila yung isa sa mga pangunahing bisita dahil sila ay sister municipality ng bayan ng Kawit at maliban dyan ay tinanggap sila ni Mayor Aguinaldo rito, ay ganun din kay Senador Ramon Bong Revilla at Pamilya Revilla na tumanggap at Governor John B. Crimuya na nandito rin kanila di para sa palatuntunan sa araw na ito ng kalayaan. Raymond, anong first name ni Mayor Aguinaldo, yan ba ay apo sa tuhod o talampakan ni General Emilio Aguinaldo? Ang pagkakabanggit, parang apo na sa tuhod eh. Ganun ba? Sa tuhod. Kala ko sa talampakan. Kasi parang ang tagal ng generation nila. 1898. Oo, hindi, pero kung maalala mo, Mayor, kailan lang din naman, hindi pa naman katagalan kasi yumao si General Emilio Aguinaldo dahil umabot sa mahigit na 90 years old. Pumanaw itong si General Emilio Aguinaldo. Kaya itong mga Aguinaldo na nandito ay mga direct blood relation na ni General Emilio Aguinaldo, Mayor. Okay, at siguro dagdag trivia lang, Raymond, baka kayo ni Ellen din nyo rin alam na ang Philippine Revolution, kaya kung bakit ba't tuwing Independence Day may celebration, Rizal Day, Bonifacio Day, andyan ang mga Freemasons. Ayan, kasi ang mga Freemasons po, mga masunong araw, sila po ang nagsulong ng Philippine Revolution. Ayan, kaya kung makita mo dun sa mga monumento ni General Emilio Aguinaldo, ang sinasabi na the Philippine Revolution was Masonically planned, Masonically inspired, and Masonically executed. Ayan na. Mga Freemasons, yung mga nagpasimuno ng Philippine Revolution sa pamagitan ng pagtatayo ng katipunan. Ayan, trivia lang. Wala sa Philippine history ni Gregorio Saide yan. Wala sa libro. Ayan. Tama yan. Kaya dito sa harap ng Aguinaldo Shrine, Mayor, may sariling marker dito ang Grand Lodge of the Philippines. Freemasons, meron sarili dito sa harapan ko mismo. Itong marker na ito nagpapaalala sa atin ang naging papel doon sa paglaban ng panahon ng revolusyon. Mamayang hapon, Mayor at Elaine, siyempre ito yung Kalayaan Music Festival dito sa Freedom Park. Ang mga magtatangkal dito ay ang Flow G, kilala ito ni Elaine, Alfred, Moonstar 88, Imago at Six Cycle Mine. Yan ang mga performers mamayang gabi dito
mula sa hanay nila Senador Bong Revilla at Congressman Jolo Revilla at Mayor Aguinaldo ng bayan ng Kawit. Wala bang film showing dyan ng mga Revilla o kaya yung tipong may kinalaman sa Philippine Revolution? May binabanggit na rin Senador Ramon Revilla kanina, pwede daw panuurin yung pelikulang General Emilio Aguinaldo. Ayan, pala. Sabi niya, siya ang gumanap ng pelikulang yun. Ito si Senador Ramon Revilla. Ayan, okay. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa makasaysayang bayan ng Kawit sa lalawigan ng Cavite, para sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advaras. Mabuhay ang Kasarinlan. Daming bayan. Mabuhay ang Kasarinlan. Mabuhay ang Kasarinlan. Ay, alam mo nga pala, ikaw, Teacher Elaine, ha? Bakit naging teacher ako bigla, Lakay? Teacher Thea, kasi naalala ko lang, meron pa bang subject na Philippine history? Tinanggal na pala yan, Lakay. Ayon sa interview natin kahapon kay Sir Benjo Basas ng National Teachers Dignity Coalition. Inalis na? Sinusulong nila, Lakay, na ibalik. Dapat lang. Yung Philippine history. Kasi tuloy mga kabataan natin, di na alam yung mga nangyayari sa history natin. Lakay, naalala mo yung nag-trending dati, yung tatlong paring martir, tinanong, sino ang tatlong paring martir? Sabi ba naman, Lakay, Majoha. Kaya nga, alam ko yung siguro Madam Vice President, Education Secretary Inday Sara Duterte Carpio, ayan, baka pwede kayong maglabas ng circular o kaya isama sa curriculum natin. Ibalik natin ang Philippine subject na Philippine history. Yes. Ayan, para malaman ng ating mga kabayan kung paano tayo nagsimula, ayan, para tayo sinakop at lumaban at nagkaroon ng kalayaan. Kasi, Lakay, hindi na yung mga bagong henerasyon ngayon, hindi na nila alam kung ano ba ang history ng Pilipinas, paano ba tayo lumaya sa mga mananako, paano ba nakipaglaban yung ating mga bayani. Lakay, yung sa Facebook na nga lang, tinanong yung bata, ano ang pambansang tawag doon? Hindi ko maalala kung hayop, Lakay, o isda ng pambansang isda. Sabi niya, tilapia. Lakay. Kaya medyo masaklap yung nangyayari sa atin ngayon. Baka pag tinanong, Lakay, pambansang dahon, baka sabihin malunggay. Akala ko parang si Lotto King, yung bata, ayan na. Kumakain po ako ng gulay kasi gusto ko paglaki ko ay lalaki. Ayan. Yung bata, lalaki ang... Ikaw talaga, Lakay. Naisegue mo na naman yan. Ang usapan dun sa mga... Pero kidding aside, Sister L, ayan na, pati college, meron kaming, naalala ko, first year college ako, Sister L, meron tayong 3 units ng Rizal. Meron, Lakay. Ako, Lakay, nabutan ko, Rizal Lives and Works. So, meron, Lakay, ako nung college. Tuloy pa ba yan? Tanong sa natin mga kolehiyo, Lakay, meron. Meron pa rin yung subject na Rizal? Sa school na pinanggalingan ko sa Adamson, meron, Lakay. Lyceum, meron yan. Ayan. Siguro dapat pero yan ang reviewin natin na taon-taon sineselebrate natin, ginugunita ang Independence Day. Pero hindi na nakakalimutan na nung ng ating mga kabataan ang history. Di ba, Lakay, elementary pa lang mayroon na tayong social studies, dapat mayroon. Basic na nga yun, Lakay, yung mga prutas. Social studies? Yung... nabutan ko, kasi na Wow! Talaga po. Parang nahiya ako bigla. Nabutan ko lang social studies. Kami ni Greg, kasi na kami. Sibika at kultura. Yung mga ganang subject. Atawin na nga natin itong mga reports. Ayan, andyan pa si Edniel Parosa. Asan si Edniel? Alamin natin ang sitwasyon dyan sa may pinaglabanan shrine sa may San Juan. Ngayong Independence Day, ano ang mga event dyan ngayon? RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, ngayong tayo ay malaya na. Tungkulin naman nating magpalaya ng iba, gaya ng mga nasasadlak sa gutom at kahirapan. Yan ang pangunahing mensahe ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa kanyang pangunguna sa ika-126 na komemorasyon ng Araw ng Kasarinlan dito sa Pinaglabanan Shrine sa lungsod ng San Juan.
Sa kanyang katatapos lamang halos sa talumpati, binigyang din ni Gesmundo ang kahalagahan ng maliliit na pagkilos. Gaya ng pagsugod ng mga katipunero sa water reservoir ng mga Kastila noon na pinagsiklaban ng digmaan ng KKK at mga mananakop. Nangyari yan dito sa pinaglabanan. Matatandaan dito nga sa nasabing lugar. Inaalala ang unang pagkilos ng katipunan 3 taon na bago tuluyang ideklara ang kalayaan sa bahagi ng Cavite. Pakinggan natin ang punong maestrado. Karamihan nga sa kanila ay mga magsasaka na walang ibang karanasan o kaalaman sa mga arbas o pakikidigma, pero tumugol sila sa tawag ng ilang bayan. Tulad nila, tayo rin ay inaasahang tumugol sa sarili na sa ating sariling paraan at sa konteksto ng ating sariling panahon. Sa ganang ito, huwag sa nating biguin ang mga bayani ng pinaglabanan. Samantala, agaw eksena rito, Lakay at Sister El kanina, isang iniwang kotse. Iniwang kotse malapit sa flagpole mismo ng San Juan City Hall. Pinasag kasi ng mga tauhan ng San Juan City Traffic and Parking Management Office. Itong pintana ang silver Toyota Corolla ay plakang WFJ 146 para lang maimanobra ito paalis sa lugar ng seremonya bago pa kasi nag-flag ceremony kanina o bago itaas yung watawat. Hindi mahagilap yung may-ari o driver ng sakyan. Kailangan ng alisin dahil narito sa bukana mismo papasok sa pinaglabanan Sirang. Tinikita na rin ng TPMO itong sikop, illegal parking at sinilayo sa bisinidad ng compound bago pa ang tuluyang dumating kanina si Chief Justice Alexander Gesmundo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Major H, ito si Edwel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa at mula sa pinaglabanan na San Juan. Doon tayo sa monumento, Sister El. Punta naman natin si Edwin Duque na nandyan ngayon sa may Bonifacio Monumento dyan po sa may Caloocan. Edwin, ano ang mga ginawang activities dyan ngayong Independence Day? Edwin. Miss Elaine, Mayor Deo, sa huling talumpati ni DIG Secretary Benor Abalos ay nagtapos ang programa bilang celebration sa ika-126 taong anibersaryo ng araw ng kasarilan ng bansa. Ang binuhay lamang ni Secretary Abalos ay kung ano pagkakaiba noon nung unang lumaya ang bansa sa mga banyaga. At ngayon, kung dati raw ay sa pamagitan ng kalapatid kamay ni atid yung mga malaking impormasyon, ngayon ay napaka high-tech na. Kaya dapat magpasalamat ang sambayan ng Pilipino ang malaking pagbabago ng bansa. Kung dating nakaahon ngayon, mas lalo pang umahon, lalo na ngayong panahon at manindigan bilang isang matatag na bansa. Nagkaroon lamang ng maiksing talumpati si Mayor Along de la Malapitan at Congressman Oscar Oca Malapitan. At ang pinaka-highlight doon ay ang kanila umunong idolo, si DILG Secretary Abalos. Kaya ang Caloocan at San Juan ang nakakuha lamang Bandaluyong ang nakakuha lamang na sunod-sunod na 6 na seal of the good governance dahil nga sa magandang pamamalakad. Ang simple celebration ay nagtapos sa loob lamang ng isang oras matapos mag-alay ng bulaklak si Mayor Along Malapitan at Congressman Oscar Malapitan at ang si DILG Secretary Benor Abalos. At pagkatapos ng talumpati ay nagtapos yung programa at nagpa-picture na rito yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang pinakamaraming dumalo rito, Mayor Deo. At hinahanap ka rito ng mga Masonic group. Yung, nahunting ka pala, Lakay eh. Dapat ka, nandyan ako eh. Last year nandyan ako eh. Hinahanap ka nung isa sa mga retired general. Kasi karamihan retired general andito ngayon. Mga General Mason. PNP, dito. Yung bagong hepe ng Valenzuela ay hinahanap ka rin dahil nung huling nagkaroon ng tulong sa operasyon tulong ay nandyan daw sila sa DSRH. Oy, maraming salamat po sa ating mga babayan. Ayan, dito malinis na, Mayor. Ilang tent na lang yung nandito sa pinaka-palibot itong dambanan ni Andres Bonifacio. At inasang alas 11 ng umaga ay malinis na ito. Pwede ng daanan, bubuksan na ng DPSM para malayang madaanan nating mga kababayan na kanina ay talagang nagdulot ng mabigat ng talent trapiko bago itong selebrasyon na ika-120 taong anniversary ng Araw ng Kalayaan. Wala pa rin dito sa Caloocan, Operasaris 23.
Para sa mga sa himpilang radyo ng Pilipinas, DSRS, Edwin Duque, mabuhay ang araw ng kasarian. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Mabuhay ang kasarinlan at good morning sa ating mga brethren, mga koy na Freemasons na sumali rin dyan sa celebration sa monumento ni Gata Andres Bonifacio. Good morning sa ating mga brethren sa Chodoro, Kala Masonic Class number 136. Ako yung Rolly Masangkay, ko yung Neil Alcaraz at Berusipul Noel Mendoza. At yung mga brethren natin dyan, mga three lights ng iba't ibang lodges under Masonic District NCRF sa pamagitan ng aming DDGM, Deputy District Grandmaster Joel Roldan. Ayan, magandang umaga mga kuyang. Daming bayan. Babalikan natin, standby Sherwin Alfaro, mamimigay ng aginaldo sa Luneta. Ha? Sino bibigyan ng... Wala sa Luneta. Wala ba sa Luneta? Nasaan? Nasa Cavite. Nasa Cavite. Diyan sa may Rosario, Cavite. Rosario, Cavite. Akala ko sa Kawit. Ayaw sa Kawit eh. Sandali lamang, pero alam po nyo mga kuyang mga atenga, napakahalaga po talaga ang marunong na tayo ay marunong pumili. Gaya ng makapareha sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, sa mga ibobotong lingkod bayan, maging sa pagbili ng gamot. Parang value for money ang ating mga gastos. Affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner na ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa pare-parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dali lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby Ninong Sherwin, oras Sister L. 18 minutes after 9. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Lakay! Oh. Anong oras na? Alamin natin kay Sister L. Daming bayan. Oras Sister L. 9:24. Uy, batilan natin si Kuyang General Right Worshipful Ruel Rivera ng BJMP. Aba, andyan ka pala sa monumento ni Kuyang Gat Andres Bonifacio, Kuyang General Ruel Rivera. Absent ako ngayon dyan. At si Most Worshipful Grandmaster Ariel Kayanan. Ayan, andyan naman sila sa Luneta, ha? Ayan, andyan ka ba ko yan, Dado? Ayan, so lahat po ng mga Freemasons po, mabigan sa iba't ibang lugar ay meron pong participation dito po sa pagdiriwang ng Independence Day. Daming bayan. Narito na ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Sherwin, nasaan ka? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Christmas time ngayon sa mga Barangay Tejero, Rosario, Cavite dahil nandun ang Santa Claus ng Bayan. Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Ninong Sherwin, sinong bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Oh, ganda ng bahay na to ah. Uwi na tignan, nakikita mo, mansion, lakay, no? Saan yan? Yan ang Tejero Convention. Oh. Ito ginawa yung Tejero Convention sa Casa Hacienda. Dito yan sa Barangay Tejero. Sandali. Bayan ng Rosario. Maputol lang kita, Sherwin ha. Ayan, maganda rin binabalita ni sino na nasa Barasoin, si Bal Gonzales kanina ha. Abay, para sa mga hindi po nakakaalam, dumpo na numpa ang unang presidente ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Ayan, at di ko alam yun, wala rin sa Philippine history yun ni Sister Ella, na si General Mariano Trias pala, siya pala ang naging vice president ni President Emilio Aguinaldo nung actually hindi ko din alam na kita mo ha. Ang alam ko kanina sa report ko ha. Ang alam, ikaw ba nag-report noon? Si Sherwin yun na tayo. Si Sherwin pala. Binan mo, natuto ako ha. Ayan. Monumento. Kasi lakay. Akala ko ang vice president doon ni Fernando Lopez Ayan. Ayan, Vice President ni Marcos no araw. Okay, proceed. Pero lakay itong si General Mariano Trias, taga dito yun sa San Francisco de Malabon, ang tawag dito sa bahagi ng General Trias tong araw. Ganon, Malabon? Yung bayan na sumunod doon, itong Salinas Lakay, ang bayan ng Salinas na dating pangalan ng bayan ng Rosario. At ang nagkakasakop na dito sa Tejero Convention o yung Casa Hacienda na siyang kinatatayuan itong ginawang Tejero Convention ng nasa 200 mahigit na mga miyembro ng Katipunan at ng mga revolusyonaryo na taga Cavite nagtipon-tipon nga dito sa Casa Hacienda para magluklok ng unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Dito nangyari lakay yung pag-walkout ni Andres Bonifacio. Yan, dito sa Tejero Convention. Lakay kung saan dinampot na ito ng Magdalo at dinala doon sa Maragondon. Dahil nga doon sa mga akusasyon laban sa kanya na dahil ang nagsusok din na may manalong presidente na abogado si Daniel Tirona, yon lakay si Daniel Tirona ang nagsusog na ang iluklok dapat sa mga Pilipino na unang presidente kagaya ni Emilio Aguinaldo. Kaya naman doon sa botohan dito sa Tejero lakay ang nanalo na presidente ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo at ang vice-presidente si General Mariano Trias ng Cavite pareho lakay. Okay. At swerteng-swerte tayo rito lakay dahil dito sa mga taga-munisipyo ng Rosario, may fan ka na palaging nakatune in sa DZRH. Ito, siguro yung pangalan. Dariel Remulla po. Remulla, lakay, Remulla. Aba, ano to ni Senator Bong Revilla? De Remulla lakay De Remulla ba? Remulla. Pogi lang na mukhang Revilla pero Remulla talaga. Pero pogi din naman mga Remulla lakay. Siyempre, si Senator Pogi pa. Ayan. Tsaka ni Justice Remulla. Si SOJ. Palagi ka nakatuon po sa DCRH? Opo, kay Sir. Hi po. Sir Deo Macalma po. Aba, bigyan mo agad na 1,000 yan. Ang bihira na. Pinapatagal pa ba? May 1,000 agad. Bibigyan pa natin niya ng vitamin E. Vitamin E. Mapapa-emperador. Bigyan mo na vitamin pa. Vitamin R. RT pa. Ayan ha. At siyempre, dahil alam ko, naiinitan na siya sa kanyang barong Tagalog, meron din siya pamarit mamaya. Tanggalin yung barong. Grocery bag ng DCRH. Pero alam mo, lakay, may sikreto pala itong Tejero Convention, itong Casa Hacienda. Ano yung kunikwento mo kanina, Mr. Remulla? Meron po ditong old tunnel po ng Casa Hacienda kung saan ang sabi po ay dito dumaan si Emilio Aguinaldo. Nagdudugtong po yun sa may Aguinaldo Shrine sa may
Paris po, sa Kawit po. Tapos, ito po, sa may Casa Hacienda mismo. Halika po. Lakay, Oh. gusto mo ba makita to? Oh, may tunnel. Nako. May Ganun lagusan. ba? Ang haba naman yan, Oh, Sherwin. talaga. Oo, lagusan pala eh. Oo. Aba. Itong lagusan na to, dinadaanan dati ni General Emilio Aguinaldo pag may sikreto siyang lilipat. Papuntang Kawit. Papuntang Kawit. Dito sa Tejero Convention o yung Casa Hacienda. Mm-mm. At nakakatuwa Lakay, Mm. may mga bisita na dumadayo dito, pamilya, nagtuto dito sa Casa Hacienda para sariwain yung kasaysayan. Ibig sabihin, mataas pa rin yung appreciation ng mga kababayan natin sa kasaysayan. At ito, hindi na makikita Lakay, ito nga isang sikreto. Oh. Saan ba yan? Parang ang layo na nilalakad ninyo, Sherwin. Yan pala ginagawa ng Pogo ngayon. Sherwin, parang Pogo, di ba? Ito yung heritage na lumang bahagi nung oo nga, no? Ito yung ano. Nung Casa Hacienda na bura yun noong pangalawang digmaan. Mm. Pero nung natira. Sana kayanin ng Zoom mo. Yan pala ginaya ni El Chapo eh. Mga underground ano. Kitang ng Casa Hacienda ngayong araw mga taga Bacoor, Cavite. Gerald Trias. Gerald Trias. Mga taga Gentry. Lakay, eto na. Saan dyan? Yan ang tunnel. Ayan. Oh. Ayun nga. Ano? Tunnel nga. Tunnel na ito. Abot hanggang Kawit yan? Hanggang Cavite? Kawit yan? Oo, hanggang Kawit to, Lakay. Sinasabi nila dito dumadaan si General Aguinaldo kapag siya'y kinakailangan pumunta rito ng palihim sa bahagi nitong Casa Hacienda. At Lakay, dahil nga ang mga katipomero, magandang tourist attraction yan. Noong panahon ng Kastila, bawal dumaan sa kalsada dahil sila hinuhuli. Etong Casa Hacienda Lakay, katabi ng ilog. Oh, nako. Parang kutsita ng mga Vietnamese. Namamangka sila, namamangka. Ang labas sa Mekong River. Doon yata nakuha ng mga Vietnamese yung style na ang ginagawa ng kalsada, ilog. Oo, ilog. Dahil napaka-importante nitong ilog na to. Anong ilog to? Cañas River. Cañas River. Lakay o Cañas River. Dito itinakas ng magkapatid na si Saturnina at Narcisa Rizal. Akala ko si Elias at saka si Sano Limitang Here. Ayan, si Elias saka si si Tiago. Ayan. Ito Lakay dinaan si Josephine Bracken. Oh, talaga? Rizal. Tabako. Makasaysayan pala yan. Oo. Saturnina Rizal para dalhin dito sa dating bahay pari ito. Ba't din na-improve mo ito mga taga-Cavite? Oo nga, sayang yung mga ganyan pa. Yes, very rich ang pang tourist attraction ito. Lakay, tumulong pala si Josephine Bracken sa mga sundalong Pilipinong revolusyonaryo. Si Josephine Bracken ba nakarating dito? Oo nga, di ba baka si Leonora Katigbak. O baka si Katigbak yun, Sherwin. Si Josephine Bracken Lakay. Josephine Bracken talaga yung dinala dito. Kasi meron dito momento, memorabilia. Si Josephine Bracken, nilagyan siya ng bronze marker ng mga kamag-anak. Talaga? So inuwi pala ni Kuyang JR si Josephine Bracken dito sa Pilipinas? Yan Lakay si Josephine Bracken. Ayaw nga, no. Monumento sa loob. Ayan. Pero unfair naman kay Leonora Katigbak. Ba't si Bracken lang merong dyan, bus? Ba't wala yung ibang shota ni Kuyang Dr. JR? Pero kasi kainitan Lakay nung pagpapatay kay Jose Rizal sa Bagong Bayan, nanatili yung pamilya Rizal sa Paco. Kasi doon inilibing yung katawan ni Jose Rizal. Pero kailangan lang itakas si Josephine Bracken sa mata ng publiko dahil mainit si Josephine Bracken sa mga Kastila. Kaya dinala na magkapatid na Saturnina at Narcisa Rizal si Josephine Bracken dito sa Bahay Fraile. Ito yung Bahay Fraile ng mga Recoletos na nandito sa Salinas na naging Casa Hacienda na ginawang convention hall ng Magdalo at ng mga puwersa ng revolusyonaryong Pilipino kung saan ginawa yung unang eleksyon. Dito sa Nanggamot Lakay, ilan ang mga Pilipinong sundalo. At dito rin Lakay, nangyari
sa kasa na ito, sa Casa Hacienda, ang pagkakatatag ng unang armadong puwersa ng Pilipinas, ang Philippine Army, noong March 22, taong 1897, Lakay. Wow. Yan, so. Buti, Sherwin, napadpad ka dyan, ha? Ayan, ang dami, kami ni... ang dami namin natutunan, Sherwin. Kami ni Elaine, pati si Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Aba, ngayon ko lang alam yan, ha? Ang dami hindi nakakaalam yan. Makikita mo yung ginawang kapulungan sa Tejero. Ang detection nung larawan nung nangyaring eleksyon, kung saan natalo si... Andres Bonifacio at nailuklok na Pangulo ng Republika o ng gobyerno ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Okay, maraming salamat Ambet Ocampo. Maraming salamat Professor Sherwin Alfaro. Ocampo. Sa Hacienda dito sa bayan ng Rosario sa Cavite. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Sherwin Alfaro. Naku, Governor John Vic Remulla, ha? Mahina ang tourism officer nyo dyan sa Cavite. Alam mo, dapat yung mga ganyang lakay. Kasi lalo na sa mga lakay, mga estudyante, very informative. Dapat alam natin yung mga ako nga lakay, di ko alam na may lagusan pala doon. Papuntang Kawit, papuntang Aguinaldo Shrine. Nakakaloka. Doon pala siya dumadaan lakay. At yung Cañas River na binabanggit ni Sherwin. Cañas River, yung kung saan itinakas si Josephine Bracken. Ayan. At di ko alam na nakarating pala si Josephine Bracken dito dyan. sa Pilipinas. Akala ko hanggang Espanya lang. Espanya lang. Dapitan. Tama ba? Dapitan, Lakay? Namimekos-mekos na yung history ko. Pero yung binabanggit mo kanina, Lakay, si ano yun? Yung sa No Limit Tangere, si Maria Clara Elias tsaka si Crisostomo Ibarra. Ayun, Crisostomo Ibarra. Anyway, so napaka rich in history. Yes, abay, dapat na i-promote yan. Dapat Sherwin, mag-vlog ka na dyan diretso. Educational yan eh. Yes, para sa ating mga kabataan. Hindi mga kabataan para tayo mga matatanda na eh. Ngayon lang natin, wala sa Philippine history ni Gregorio Saide yan, ha? At pati si Ambet Ocampo, wala yata ito, ha? Narating mo na ba ito, Lourdes de Vera? Ayan, si Lourdes de Vera, mahilig din mag-feature ng mga ganito. Oo, Lakay. Eto, sandali lang mga dumako naman tayo sa Malolos sa Bulacan, sa Barasawena Church, kung saan nanumpa noon ang unang presidente ng Pilipinas, Brother General Emilio Aguinaldo. Val Gonzalez, please come in. Val. May tungkulin tayong ipagpatuloy ang pagtataguyod sa kalayaan ng bansa. Ito, Mayor at Sister L, ang inihayag ngayon ni House Speaker Martin Romualdez sa katatapos na selebrasyon sa pagdiriwang ng ika-126 na taong anibersaryo sa proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas dito sa makasaysayang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Sabi ng Speaker, ang sakripisyo ng mga ninudno ay isang paalala ng tunay na diwa ng kasaysayan. Sila aniya ang nagbigay daan para tayo'y mamuhay ng malaya at marangal. Narito at pakinggan, panoorin natin si Speaker Romualdez. At marangal. Dito sa simbahan na Baraswain, nagbuklod-buklod ang ating mga ninuno upang itaguyod ang isang bansa malaya at may dignidad. Sa araw na ito, hindi lang natin ginugunita ang kanilang kapayanihan, kundi tinatanggap din natin ang hamon na kanilang iniwan. Ang kalayaan ay hindi lamang isang pribileho, kundi isang responsibilidad. Tayo bilang mga Pilipino sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi lamang laban sa mga mananakop, kundi hindi laban sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Ayan, okay, Val. Oo, samantala Mayor, sa ambos interview naman ng media tungkol sa usapin na
ng tuluyang pagbabawal sa mga pogo sa bansa. Sabi ni Speaker Romualdez, may tamang proseso na dapat na sundin gaya ng mga hearing niya. Sabi ng Speaker, pakikinggan muna ang lahat ng stakeholders bago maglabas ng desisyon tungkol dito. Ang sagot na ito ni Speaker Romualdez ay kasunod ng pag-aayon ng panukalang batas ng Makabayan Bloc na naglalayong tuluyan ng ipagpawal ang operasyon ng pogo sa bansa. Mula rito sa Paraswa in Church, dito sa lungsod ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Pero Mr. Speaker, kung illegal, anong due process? Illegal na nga. Isarado na yan. Pagka illegal, bawal. Yan, lahat ng legal pwede. Illegal, huliin na mo yan. Ikulong, ipa-deport. Mula sa Barasawain Church sa Malolos sa Bulacan, dumako tayo sa North Cemetery. Teka, matagal pa ang Todos Los Santos, ba't andyan kabal? Meron dyan na kayo tinatawag na Los Veteranos. Ganun ba? Okay. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy, ano naman ang mga aktibidad at sino ang mga nagpunta dyan na opisyal ng gobyerno ngayong araw ng Kasarinlan, Boy? Sino mga kaputunerong nailibing dyan? Lakay, yung mga veteranos natin nung mga World War II veterans. Mga veterano. Panahon ng Kastila. Panahon ng Kastila. Sa panayam nga lakay kanina dito kay Defense Secretary Gilbert Chidoro, itinuturing niya nga bilang scam hub at hindi pogo hub ang nadiskubre na struktura sa Porag, Pampanga. Sa isang ambush interview, sinabi ni Chidoro, hindi isang outsourcing company ang nabanggit na struktura dahil sa mga ebidensya na nakuha sa lugar. Iba daw ang layunin ng pogo kaysa sa nadiskubre na struktura. Dahil dito, itinuturing ng Michidoro ng Defense Department na isang uri ng National Security Concern ang mga dayuhan na nakataas at na nahuli doon. Kaya naman iniimbestigahan na nila ang naturang operasyon pati na rin ang mga nakuha mga ebidensya. Pakinggan natin si Secretary Gibo Chidoro. Yes, may Chinese military uniform pong nakuha. Okay. Ito iniimbestigahan natin kung ano nga ito, no? Pero ito ay national security concern dahil ang mga illegal na mga gawain ay napapanatili dito sa ating bansa. Bakit ito national security concern? Kasi ipinahihina nila ang ating political, economic, social, and peace and order fabric. At ang pinakamabisang paraan upang pahinain mo kalaban mo, manggulo ka dun sa bansa niya. So, aming pinag-aaralan na mabuti at ang buong gobyerno ay nagbuklod upang itigil itong mga gawain na ito. Wala sila karapatan dito. Dahil ito ay hindi pogo ito. Ang pogo ay business. Si Secretary Gibo Chidoro Lakay na pinangunahan kanina ang pagdiriwang ng ika-120 araw na kalayaan. 26 na araw ng kalayaan dito sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolution sa Manila North Cemetery. Dumalo rin Lakay si Vice Mayor Yul Serbo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. At least nakita nilang involved dito ang national security na, ha? At yung sinasabi ni Secretary Gibo Chidoro, ayan, para manggulo pa hinain isang bansa, yan tinatawag nating LIC sa intelligence parlance, Sister L. Yung low intensity conflict. Ayan, gumagawa ng gulo para ma-divert attention ng gobyerno, manghina, at dyan sila papasok. Taktika nila Lakay. Yes. Samantala, report mula kay Marang Milky, paglaya, ha? Paglaya Nino, ha? Ayan, paglaya sa pogo dapat maging bahagi na ng ating Independence Day. Sino may sabi niyan? Aris number 12, Milky Rigonan, please kami. Milky. Lakay at Sister L, ang pagdiriwang ng Independence Day ngayong taon ay dapat simula para tuluyan ng makalaya ang Pilipinas sa perwisyong dulot ng operasyon ng Pogo sa Pilipinas.
Ito ang wish ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kasabay ng paggunita ng 126th Philippine Independence Day. Umapela si Barbers kay Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang panawagan ng nakararaming sektor na pagbawal na ang pogo na siyang ugat ngayon ng iba't ibang krimen sa bansa. Ayon kay Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, huwag hayaan ng gobyerno na lapas-tanganin ng mga pogo ang batas ng bansa. Hindi anya sapat ang manakukolektang kita dito sa buwis sa mga problemang hatid ng operasyon ng pogo sa bansa, gaya ng human trafficking, money laundering, prostitution at iba pa. Dagdag pa ni Congressman Barbers, kung mahal natin ang Pilipinas, walang dahilan para patagalin pa sa bansang operasyon ng mga pogo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Mildred Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maligayang araw ng kasarinlan, Kuyang Reden Balles Teros. At siyempre ating mga brethren, Kuyang Ben Alegre. Ayan, Doc Ferdy Pagdilaw. At Cesar Bautista, good morning. At binabati natin si Bishop Ephraim Fotagana. At Kuyang Harold De La Cruz. Pakibati naman na happy birthday si Kuyang Harold pala ang may birthday ngayon, Harold De La Cruz. Ang lagay ko yung ganoon na lang. Pa-Emperador Brandica. Ayan. Happy birthday Kuyang Harold De La Cruz, mga brethren. Baka di nyo alam. Sinasabi ko na sa inyo at happy birthday din kay paring Onofre Llanes ng Kawayan, Ilocos Sur. Standby Nicole, Mr. Cesar and Toyota, ha? Abay Kuyang Franklin Lim, Kuyang Alex Flores. At ang Toyota daw at Nissan at iba pang brand ng sasakyan Sister L. Naku, mabuti na daw. Ay, dapat pala hindi ka muna bumili ng kotse. Bakit? Ayan, dahil nagliparan na ang mga Chinese cars ngayon. Abay, bumaba ang benta ng Toyota at Nissan. Abay, di kailangan magbaba. Ayoko niyan lakay, Chinese pala yan. Kailangan magbaba din sila ng presyo. Ayan, para makakompete sa mga Chinese lakay, cars. Feeling ko bagsak presyo yan. Oo nga, sabi nga ni... Baka buy one, take one yan. Ayaw, kalahating milyon. Meron ka ng brand new ka na made in China. Grabe naman yun, lakay. Parang second hand na pasalo. Kaya nababahala ang Toyota, Nissan, Ford at iba pang car companies ngayon dahil apektado ang kanilang sales. Standby, Nicole. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Diabetes Care. Ayan, naku talaga lakay, ha? Ang dami ng Chinese brand ng kotse ngayon. Pati Vietnamese car, meron na rin dito, ha? Vietnamese brand na VinFast. Aba, electric vehicle, EV pala ito. Aba, mura ba mga yan? Baka pwedeng 3.25 dyan. Sandali lamang. Maraming salamat nga pala Kuyang Amir Pilaes at mga brethren, ha. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating charity golf tournament kahapon dyan sa Campo Aguinaldo. Ang first Teodoro M. Calaw Masonic Lads Golf Tournament. First Bubit Cup. Thank you mga brethren sa inyong mga suporta. Ayan, sa lahat ng mga sponsors. Ayan, babanggitin natin mga sponsors mamaya, ha. Maraming salamat po at ang ilang bahagi po ng proceeds kinita po ng fundraising golf tournament ay mapunta po sa charity. At kasama po rito ang DZRH Operation Tulong. Congratulations, lakay! Ayan, maraming salamat. At of course, hindi successful ang ating fundraising golf tournament, kundi sa ating mga supporters, ayan, sponsors. Thank you very much. At of course, i-congratulate ko rin ang mga members ng Calaw Lads sa inyong mga suporta, mga brethren, lalo na ang Golf Committee
sa pangunan ni Very Worshipful Nila Panaligan, of course, Kuyang Owen De Vera, Attorney Jana Fama, at ang aming Senior Warden Neil Alcaraz, at Junior Warden Rolly Masangkay, at syempre lahat po ng mga brethren ng TM Kalaw. Maraming salamat sa inyong suporta. Your business is our business. Eto na, magbabagsahan kaya ang presyo ng Toyota, Mr. Cesar Lee, ha? Ayan ko yung Alex Flores. Abay, Nissan, Mr. Taysornet, ha? Toyota, Nissan, Ford, at iba pang car brands, bumaba ang bentahan dahil sa pagbaha. Ayan, pagdating ng maraming Chinese car brands. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Dahil sa pagdamit paglipanan ng Chinese car brands, iniulat ng Japanese automaker na Toyota Motors na bumaba ang kanilang global sales noong Abril kumpara noong isang taon. Bukod sa pagbaba sa global sales, bumaba rin ang produksyon ng sasakyan ng Toyota sa ilan nilang car models matapos ang nangyaring safety test scandal sa isa nilang unit. Pansamantalang itinigil ng Japanese car brand ang produksyon ng kanilang Prius model sa Tsuchumi plant para sa quality check at ang pansamantalang tigil produksyon sa isang linya nila sa Toyota Auto Body Plant. Ang nasabing plantang ito ng Toyota ang gumagawa ng Noah at Voxy minivan kaya't apektado ang kanilang bentahan. Sa datos ng Toyota, bumaba ng 0.5% ang global sales nila noong Abril at 27% ang ibinaba ng kanilang benta sa China kahit pa raw nagsagawa sila ng promotional events sa iba't iba nilang branch sa dambuhalang bansa. Ang tinaguriang world's top automaker na Toyota ay nagulat ng 4% pagbaba sa global production ng kanilang mga sasakyan, partikular na sa China, mismong sa Japan, Thailand at Mexico. Inihayag ng Toyota noong nakaraang buwan na ito'y dahil sa severe market conditions gawa ng mas mainit na laban sa presyo ng sasakyan sa merkado. Ngunit hindi lang Toyota ang nakararanas ng pressure sa merkado, kundi maging ang Nissan at Subaru kung saan may minority stake ang Toyota. Noong Mayo, sinabi ng Nissan na bumaba ng higit 10% ang benta nila sa kanilang mga sasakyan noong Abril at bumaba ang domestic sales nila ng 14.8% kahit pa malakas ang bentahan nila sa Mexico. Iniulat pa rin naman ng Nissan na tumaas ang kanilang kita ng 72% para sa fiscal year 2023 dahil sa mataas na sales sa bawat merkado maliban sa China. Para naman sa Subaru, bumaba ang kanilang global exports ng halos 27% habang ang sales nila sa Japan ay bumaba rin ng 16%. Ilan sa mga Chinese car brands ay ang BYD na nagbebenta ng mga sasakyang may mababang halaga sa $10,000 o higit 588,000 pesos. Bukod sa Japanese car brands, maging ang US automakers ay problemado rin sa kanilang bentahan na bumaba sa China, gaya na lamang ng General Motors. Para sa unang quarter ng 2024, sinabi ng GM na nawalan na sila ng $106 million na siyang pinakamalaking kita na nawala sa kanila mula noong pre-pandemic years. Sa mga ulat, apektado ang US automakers dahil sa tumataas na geopolitical tensions sa pagitan ng US at China na sinabayan pa ng pagbabago ng consumer preferences at mas pinatinding kompetisyon sa merkado. Maging ang Tesla ay pressured sa magbebenta ng kanilang sasakyan sa China, kung saan napaulat na malaki na ang itinapyas nila sa kanilang presyo para lang makalaban sa Chinese automakers gaya ng BYD, NIO at iba pa. Dito sa Pilipinas, marami na rin ang naglipa ng Chinese car brands. Sa 2024 Manila International Auto Show noong Abril, 21 sa 29 na car makers na nakiisa sa motor show ay mula sa China. Ilan sa mga ito'y ang Dongfeng, GAC, Hongqi, JAC, Jetour, Jayco, Ceres, Weichai at marami pang iba, habang isa lang ang automaker mula sa US na Chevrolet, Hyundai mula sa Korea, Peugeot mula sa France pero 4 sa Japan na Mitsubishi,
Nissan, Subaru at Suzuki. Noong nakaraang taon, sinabi ng isa pang Chinese automaker na BYD na siya ring pinakamalaking electric vehicle manufacturer ng China na plano nilang makuha ang 35% ng electric vehicle sales sa bansa ngayong taon. Mayroon ding higit 25 dealerships at sales outlets sa Pilipinas. Ang Chinese state-owned manufacturer na Changan o hango sa salitang Chang at An na kapag pinag-isay lasting safety. Sinabi ng distributor nito na Inchcape Philippines noong 2023 na kabilang sa masasakyang dala ng Changan sa Pilipinas ang Alsvin Sedan, CS35 Plus Compact Crossover, CS55 Plus Compact SUV at ang premium models nito na Unity at Uni-K. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 68 centavos kada US dollar, habang naitala sa $81 and 92 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Nicole. Kung makita mga Chinese cars kasi, Sister Ella. Lakay. Abay, high-touch ang mga design, mga gamit. Oo. Talagang... dipindot na lang yan. Yung mga... kung pwede nga lang, wala nang nagdadrive eh. Oo. Ayan, katulad ng Changga. Changga ba? Changgan. Ano ba yun? Ang hirap pag Chinese lakay. Ayan, anyway, yung nga lang ang comment lang, maganda ang design pero yung durability kung kukumpara sa mga Japanese cars ayan, medyo marami pa ang hahabulin ang mga Chinese cars. Baka kasi lakay nakakatakot minsan. Though marami tayong produkto na nabibiling made in China. Pero kapag yung ganyan sasakyan na lakay, pag yung safety na yung usapan, di ba? Ayan, dapat talaga. Ayan, pero mura, kalahating milyon. Grabe. Meron ng brand new car. Good morning, Cesar Bautista, ha? Lakay, meron pa ring subject na Rizal sa college. Ayan, dito sa NCBA, meron pang 3 units ng Rizal. Ayan. Yes, so meron pa nga, lakay. At ang mga opisyal noong 1989, Emilio Aguinaldo, President, Mariano Trias, Vice President, Artemio Ricarte, Defense ba siya noon, ha? Emiliano Riego de Dios, Director of War, Andres Bonifacio, Director of the Interior, parang DILG, ha? DILG. Ayan, yan ay sabi naman ni hindi kay Gregorio Saide kundi kay historian Chodoro Agoncillo. Sa ating pangyayari sa Metro Manila, nasaan yun, ha? Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon mula kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, lakay Sister L. Maagang abiso para sa mga sineserbisyohan ng Manila Water sa Marikina City, Quezon City, Makati City at Mandaluyong. Makararanas ng water service interruption sa ilang mga barangay sa mga nabanggit na lugar bukas bunsod ng line maintenance works ng naturang water concessionaire. Partikular na apektado ang ilang bahagi ng Barangay Concepcion 2 sa Marikina, Barangay Culiat at South Triangle sa Quezon City at ilang mga barangay sa Mandaluyong. Para sa kumpletong detalye ng mga apektuhan ng water service interruption, bisitahin lamang ang Facebook page ng Manila Water. Samantala, bukas din makararanas ng pansamantalang brownout ang ilang bahagi ng sa Muntinlupa City. Bunsod naman yan ang line maintenance works sa kahabaan ng Cuyabano Street sa Ayala Alabang Village, Barangay Alabang sa Muntinlupa City na sineservisyohan ng Meralco. Yan ay sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Tinataya ng mga abot sa 1,000 pamilya ang magkakaroon ng pabahay kasunod ng lagdaan ang Memorandum of Agreement para sa pambansang pabahay para sa Pilipino na itatayo sa Novaliches, Quezon City. Pinangunahan ito ni na Mayor Joy Belmonte at ilan pang mga opisyal.
Samantala, ngayon lamang ay naglabas ng thunderstorm watch ang DOST Pag-asa kung saan inaasahan ang o may ma-develop na thunderstorm sa loob ng 12 oras sa Greater Metro Manila area. Kabilang dyan ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan na dadalo sa mga aktibidad pa ng Araw ng Kalayaan ngayong araw, partikular na mamaya dyan sa Kalayaan Parade sa Luneta Park at ang mga dadalo sa concert naman ng Bini dyan sa Quirino Grandstand. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kalaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, at get well soon, Igan. Ayan, pagaling ka, Parikoy, ha? Abay, nasobran sa golf yan. Ayan. Nagkasipon ba lakay? Nagkalagnat? May lagnat laki. Kasi may ginawang, yan record ko itong si, kaibigan natin si Arnold Clavio sa DCWB, GMA. Abay, 100 days, tuloy-tuloy, nag-golf. Walang pahinga ha, maski Sabado, Linggo, ayan. Grabe. Yan ang kanyang ginawang record. Kaya lang nasobran yata Igan ha. Kaya dahan-dahan lang Parikoy ha. Pagaling po at pahinga. Tumatanda na tayo. Lakay, batiin ko ng happy 14th birthday si Axel James sa Tagura Alfaro. Ayan, happy birthday. Pagbati mula kay Sir Sherwin Alfaro. Ayan, happy birthday at isang maligayang kasaninan sa ating lahat. Bagamat hindi pa tayo lumalaya sa kahirapan. Sabi nga lakay dito hindi pa tayo lumalaya sa corruption. At sa pogo. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Hi sa mama ko, Mama Yoli, Ate Annie, JBJL. Teka mo, di ko Apit and Kadag family pala dyan sa Barangay Bautista, Villar Alba. Hindi ko Hello na po. nabati Sino mga winners sa Asa na yung listahan yung, mo? Golf tournament kahapon. Yung mga nanalo. Ayan. Sa yung yung lakay, Bubuit Cup. Ayan. Teodoro Calaw Masonic Lads fundraising golf tournament. Ayan. Naku, mamaya na nga lang. Mamayang hapon na lang. O bukas na lang. Susunod na, Operation Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! So